What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay 3B Hoops na ang pamagat ay, wait lang, at Victor Wembanyama niyabangan agad ang NBA. Sa Wolves lang magkakaroon ng challenge. So ito yung title ng video na to. I-subscribe niyo to si 3B Hoops. Yan. So yun, subscribe nyo. So, without further ado, let's go sa go. Nagyabang di umano itong si Victor Wembanyama. Pero mukhang hindi naman yabang yun. Wala kasing player ngayon na katulad niya na may angas. Sinabi kasi ni Wemby na excited na siyang makatapat ang isang team na magkakaroon siya ng challenge. Madali kasi nilang dinespat siya ang Blazers. Halos sweep yun kung hindi na injured si Wemby nung game 2. At sa observation ko din doon, almost sweep yung laban. Kasi nandali na sila ng game 2. Kasi maganda pa niya lalaro ni Wemby doon. Kaya lang ang nangyari ay naano siya, yun nga, na talisod, nagka-concussion siya. Tapos ang nangyari doon, kinuha ng Blazer opportunity, lalo na si Scott Henderson, kinuha niya yung opportunity na gumawa. Tapos nawala ng momentum ang Spurs kasi injured nga yung star player nila. Hindi pa mag-adjust. So, nangyari, almost sweep. Pero nung mga sumunod na game, nakabawi naman din ang Spurs. Sinabi agad sa mga write-ups na parang dinisrespect ni Wembanyama yung Blazers. Excited na rin si Wemby na makatapat yung Minnesota. Short-handed na sila, tinalo pa nila yung best player na imbes Taguro, naging tarugo si Jokic. Parang pumunta rin sa mundo. Ano kasi yun yung nangyari naman doon sa Minnesota, dalawang player na wala sa kanila, si Anthony Edwards at si sino rin? Vicencio, Dante Vicencio ba yung nagka-Achilles injury. Tapos knee injury naman kay Anthony Edwards. So, akala ko baka malaglag na ang Minnesota nun . Pero hindi . Na-motivate pa sila, natalo nila yung Denver Nuggets. So, iba kayong sigurong inaano ni Wemby na challenge sa kanya yun. Baga, magaling tong mga to, kahit walang star player, nakakagawa sila. Diba? ng mga halimaw itong si McDaniels. Pero ang gusto talaga makaharap nitong si Wembanyama, si Anthony Edwards. Parehas kasi silang nag-trash talkan dati. Nawala na kasi yung trash talkan ngayon sa live TV ng mga player since pumasok si Commissioner. Pinagmumulte. Sinabi kasi ni McDaniels na hindi na nila... Pangit nga dati kasi uso yung mga trash talkan nga . Pero ang pangit na pag nakikialam minsan yung mga commissioner, yung mga management, na yung trash talkan minsan nagiging hype sa mga team, lalo lang yung pag-playoffs. Pag trash talkan ng dalawang star player, hype sana yun . Hindi naman personalan yan sa tingin ko. Alam naman nila din ginagawa nila . Karibal ang Nuggets at mukhang may bagong karibal ang Minnesota ngayon, San Antonio. Dinismantle kasi ni McDaniels yung Nuggets dahil ngayon may rumors na si Aaron Gordon iti-trade ng Nuggets sa offseason. Pero nasa 3 or 4 ang player na kasama niya. Kasama doon si Cam Johnson, Christian Braun at si Jamal Murray. Inamin din ni Jamal Murray na siya may kasalanan kung bakit natalo yung Nuggets. Laging Lakers ata ang gusto niyang kalaban. Parang lagi na lang siyang nawawala sa playoffs since 20... daw. Kapag yun ang hinahanap mong team na gusto na kalabanin pag playoffs, lalo na pag playoffs, talaga mawawala ka sa focus ng paglalaro. Kasi pag yun ang target mo, hindi ka nakafocus sa game na yan, talagang matatalo kayo niyan. 24. Nag-iba siya mula ng dinismantle pa dati ni McDaniels. Si Christian Braun naman nawala din nung makapirma ng kontrata. Pero yung trade rumors kasi kina Gordon, Brown at Johnson, hindi lang naman kasi dahil natalo sila sa playoffs, dahil yon sa sinabi ni Jokic na loyal pa rin siya sa Nuggets. Big decision kasi yung gagawin ng Nuggets. Kaya nung nakarang taon, pinapipirma agad ng Denver itong si Nikola Jokic para mas mababa ang pwede niyang makuha.
Pagpatak ng off-season, pwede nang pumirma si Jokic ng another contract extension. Pwedeng abutin si Jokic ng 70 to 80 million dollars per year sa panibago niyang kontrata. Hindi na maililinya sa kanya yung same lineup. Kasabay din nun, pipirma si Peyton Watson na ngayon inaabangan ng ibang mga teams pagdating ng off-season. Parang Kailangan ang baba nun for me, 70 to 8. Tama ba? Ulitin nga natin. ba ang pwede ng contract extension. Pwedeng abutin million dollars Ay, per year sa 70 panibago 70 to 80 million dollar per year. Parang mababa yung per year. Hindi ko alam. Per year eh. Hindi ko kung mahina ako sa, hindi ko to pag mga contact kung magkano talaga ang bayad. Pero para sa akin, mababa pa to for Jokic. Nag-MVP siya eh. Di ba? MVP siya tapos big niya yung Nuggets. Isa siya sa main guy ng Nuggets na lahat na nag-champion sila. Siya talagang gumawa nun bukod kay Murray. niyang kontrata. Hindi na maililinya sa kanya yung same lineup. Kasabay din nun, pipirma Forward na tayo. ng off-season. Kailangan mamili ng Nuggets kung sino ang iiwan nila sa lineup. Pero kung tutuusin, ang issue lang naman talaga doon yung Kevin Durant rule na kontrata. Yun talaga yung nagpapahirap sa team. Meron ka lang nasa 8 taon na pwedeng pagsamahin yung mga player na nakuha talaga sa draft. At lalaki yung kontrata dahil din sa panibagong rule na malilimit sila kapag lumagpas sa tax apron. Sa series naman ng Minnesota at itong San Antonio, excited na si Wemby na makatapat yung Wolves. Kaso siningita naman ni Charles Barkley na 0 chance yung Minnesota kontra sa San Antonio ngayon kung walang Anthony Edwards. Sa regular Ano yun eh. Sa bagay, parang, ewan ko pa, ayoko muna mag-judge for sa lineup. Although Spurs fan ako, ayoko din i-underestimate yung Minnesota. Mayap yun eh. Baka mamaya in-underestimate ang Minnesota. Tapos ang hindi na mapapahiya ang San Antonio, yung team ko. Diba? So maganda, chill lang tayo bilang Spurs fan, di ba? Chill lang. Actually, para sa akin, proud na ako sa na-achieve ngayon ng Spurs. Eh. Di ba, makabalik sa playoffs. Malaking bagay na yun for me. I'm very proud of them. season series ng Spurs at Minnesota, 2 beses tinalo ng Wolves itong Spurs 2-1. Kahit naglalaro si Wemby, nag-average pa nga siya doon ng 34 points, 8 rebounds at 2 assists. Grabe. Base kasi kay Wemby, hirap siya kay Tito Rudy. Parehas kasi silang panungkit ng nyog. Lamanan din ng 2 higante at 2 defensive player of the year. Grabe yung dalawang yun eh. May 1v1 yung dalawang yan. May video na yung reaction ko. Nag 1v1 yung dalawang yan. So, same height sila. May sumabang wingspan. Pang defensive, lalo si Gobert, pang depensa siya. Kaya sila ng itsura, yung physique, lahat. Ang lamang lang ni Wemby talaga. Si Wemby nagdadala ng bola, tumitiyak sa labas. All around, kung tawagin. Kumbaga sabi nga ni Shaq, siya yung center. Ginagawa niya yung hindi ginagawa ng isang typical na center. Tama ba ako? Yun ang pagkakaintindi ko sinabi ni Shaq. Na nung panahon kasi ni Shaq, alam naman natin na ilalim, poste, rebound, blocks. Yung basic lang talaga. Pero si Wemby, naiiba siya doon sa mga center na gano'n. Di siya totally napipigilan ni Rudy Gobert pero nadidistrap siya dahil nga sa defense pa rin ni Gobert. Ang Game 1 ng semifinals May 4, Monday PH time. Medyo mahabang pahinga lang din para sa Minnesota at nabawasan din ng nasa at least 4 days yung timeline ni Edwards. Base case siya mawawala si Edwards ng nasa 1 linggo pa after magsimula yung series ng Minnesota at San Antonio. At least Game 3 or Game 4 makakabalik si Anthony Edwards. Okay. So hindi naman pala ganun kalala yung kay Anthony Edwards. Good pa din. Pero I hope hindi na siya ma-injured or wala nang ma-injured na player sa kahit anong team ngayon pag playoffs. Diba? Mas magandang mananalo ang team, for me, magandang mananalo ang Spurs na kumpleto yung kaya lang wala din yung Vicencio, yung 3-pointer nila. Diba? Pero maganda pa rin sana na ayun, makabalik si Edwards. Kumbaga matutuloy yung touch to kanong dalawa ni Wemby sa ni Edwards. Kaya sabi ko kanina wala naman siguro yan, hindi naman personal sa dalawa. Alam naman din nila ginagawa nila. Ano lang yung pampahype kung tawagan.
Dalawang injury kasi ang meron siya, kaliwat kanang paa. Base pa kay siya, mabilis makarecover si Edwards sa injury. Ikaw ba naman yung dino-double team ng pinagkakautangan mo sa child support? Talagang mamadaliin mo na lang bumalik sa court. Si Ayo Duzon mo naman, expected makakabalik din sa series after nga niya magkaroon ng calf strain injury. Pinahinga lang di umano ng Minnesota nung Game 6. Base pa kay Wemby, gusto niyang makarecover agad si Edwards dahil ayaw niya makakita ng player na nai-injured. Oh, di ba? Yan ba yung mayabang? Di ba? Hindi yan mayabang kasi tignan mo, siya yung nagsabi na gusto niya maka-recover sa Edwards. Ibig sabihin, para sa kanya, mas magandang kompleto yung team na lalabanan or matatalo. Or maganda yun na lalabanan niya yung team kompleto na walang may malalang injury. Kasi syempre player pa rin naman siya, andun yung ano niya, concern, di ba? Concern sa kapwa player. Hindi man niya kakampi or teammate. Baga, respeto sa bawat isa, bawat player pa, sa kapwa niya player. Base pa kay Wemby, gusto talaga niyang magkaroon ng challenge kontra Minnesota. Dahil nagkaroon dati ng game noong January, yung Wolves at San Antonio. Tig-isa sila noon ng panalo. Sinabi kasi ni Edwards noon or nag-joke siya na tumabi yung mga kasama niya at makikipag one-on-one siya kay Wemby. Gusto niyang i-posterize ng harap-harapan. Sinagot lang Grabe yun ng, grabe yung challenge nun ni Edward, Gusto niya i-posterize si Wemby, Galing, yun ni Wemby nung All-Star na, nung February. Napapalpalan niya si Anthony Edwards sa All-Star game. Nagka-trash talkan din yung dalawa dati pa. Sa kanilang head-to-head matchup, sa kanilang buong career so far, 6-3 si Anthony Edwards. Tinatalo niya si Wemby. Yung 55 points naman ni Edwards ngayong taon na ginawa din niya kontra San Antonio. 3 lang ang lamang pero tinalo siya noon ni Wembanyama. Kaya iniintay di umano makabalik ni Wemby itong si Anthony Edwards sa lineup ng Minnesota. So, wala na. So, yun. Medyo tapos na pala yung ano ba yun. Para sa akin walang pagyayabang, walang yabang na sa di ba? Andun yung concern ni ni Wemby kay Anthony Edwards, sana makabalik. Diba? Tastukan sila, yun yung katawa nila sa isa't isa, yun ang bonding Maganda rin yung pala, maganda rin may mga nagtatastukan player. Kasi sa Spurs, kasi kila Tim Duncan, wala masyado. Sa Tim Duncan, di talaga nagtatash talk yan Tahimik lang talaga siya Laho, focus, simpleng Sa Wemby naman, iba naman siya. Tatash talk siya, pero alam din naman niya na yung sabing yabang na may pagyayabang din naman talaga. Kasi magaling talaga si Wemby. Nakikitang-kita naman. Di ba, pang MVP siya Defensive Player of the Year na. So, yun para sa akin ng pagyayabang factor na sinasabing Kasi kung pagyayabang, hindi siya magiging concern kay Anthony Edwards. So, kabang-abang tong lineup, laban ng San Antonio sa Wolves. Saan kayo? Ako, Spurs talaga ako. Sa Spurs na ako. Kayo, i-comment nyo na lang dyan sa comment section. So yun, hanggang sa muli. Thank you so much. See you in my next video. Mag-ingat po kayo palagi.